Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nga po pala tatalakayin natin ang Noli Me Tangere, Kabanata 41 hanggang Kabanata 48. Kami nga po pala ang ika-anim na pangkat. Unang Kabanata, Kabanata 41, Dalawang Dalaw. Mga tauhan, Ibarra, hindi makatulog dahil sa kaguluhang naganap, nakita ang kanyang malasakit kay Maria Clara sa pamamagitan ng pagmamadali sa kanyang pagdalaw sa may sakit. Maria Clara, mahal ni Ibarra na nabanggit lamang sa kabanata bilang isang may sakit. Lucas, kapatid ng taong dilaw na namatay, naghahangad ng kabayaran mula kay Ibarra para sa pagkamatay ng kanyang kapatid dahil sa aksidente sa paggawa ng paaralan. Nang mapagtanto niyang hindi agad makukuha ang kanyang hinihingi, nagalit ito at nag-isip ng paghiganti. Elias, isang malapit na kaibigan ni Ibarra at nagkipag-usap siya kay Ibarra tungkol sa kaguluhan sa plaza at sa kalagayan ni Maria Clara. Tagpuan, tahanan ni Ibarra at mga lansangan ng kanilang bayan. Mga talasalitaan na aking mababanggit sa kwento ng Kabanata 41. Balisa, pagiging aligaga o hindi mapakali dahil sa isang iniisip o nararamdaman. Laboratorio, isang lugar kung saan sinasagawa ang mga eksperimento o pananaliksik, karaniwang may mga kagamitan para sa agham o medisina, laboratory naman sa wikang Ingles. Napatigil, natapos o napahinto ang isang bagay tulad ng kaguluhan sa pamamagitan ng isang aksyon o pakiusap. Pahinuhod, pagsang-ayon o pagpayag. Gumayak, pagkahanda sa sarili upang magtungo sa isang lugar. May sakit, tumutukoy sa isang taong may karamdaman o hindi maganda ang pakiramdam. Kinulit, inuulit-ulit, napakiusap o taong may layuning makuha ang nais. Pagtitimpi, pagpipigil sa sarili mula sa paggawa ng isang bagay lalo na sa galit o init ng ulo. Nagpupuyos, nagngingit-ngit o naglalagalab ang damdamin sa sobrang galit. Magkakasundo, pagkakaroon ng isang pagkakaunawaan sa isang bagay. Ito na ang kwento ng Kabanata 41, Dalawang Dalaw. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Ibarra dahil sa kaguluhang naganap. Upang libangin ang sarili, nagpatuloy siya sa kanyang paggawa sa laboratorio. Habang abala sa kanyang gawain, dumating si Elias upang ipaalam na may sakit si Maria Clara at tanungin kung may anumang pagbibilin bago siya pumunta sa Batangas. Ipinaliwanag din ni Elias kung paano niya napigil ang kaguluhan noong nakaraang gabi sa pamamagitan ng kanyang pagkakilala sa mga Gwardiya Sibil at ang utang ng loob ng mga ito sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis na si Elias. Nagmamadaling gumayak si Ibarra upang bisitahin si Maria Clara sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Lucas, ang kapatid ng taong dilaw na namatay sa aksidente sa paggawa ng paaralan. Si Lucas ay nangungulit kay Ibarra tungkol sa makukuhang salapi ng kanilang pamilya bilang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Maayos na sinagot ni Ibarra na magbalik na lamang si Lucas sa ibang araw dahil pupunta siya sa may sakit. Ngunit mapilit si Lucas. Sa huli, umalis na lamang si Ibarra upang hindi mawalan ng pagtitimpi. Naiwanang galit si Lucas, nag-iisip ng paghihiganti dahil sa kanyang paniniwalang iisa ang ugali ni Ibarra at ng lolo nitong nagpahirap sa kanilang pamilya. Ito ang mga mahalagang pangyayari sa Kabanata 41. Una, hindi makatulog si Ibarra dahil sa kaguluhan, kaya't nagpatuloy siya sa paggawa sa kanyang laboratorio. Pangalawa, dumating si Elias upang ipaalam na may sakit si Maria Clara at tanungin kung may pagbibilin si Ibarra bago pumunta ng Batangas. Pangatlo, ipinaliwanag ni Elias kung paano niya napigilan ang kaguluhan sa pamamagitan ng kanyang pagkakilala sa mga Gwardiya Sibil. Pang-apat, habang pupunta sa bahay ni Kapitan Tiago, nakasalubong ni Ibarra si Lucas na humihingi ng kabayaran sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Panglima, naiwan si Lucas na nag-iisip ng paghihiganti matapos siyang tanggihan ni Ibarra na magbigay na agad ng salapi.
Ito naman ang mga aral na mapupulot natin sa Kabanata 41. Una, si Ibarra na hindi makatulog dahil sa kaguluhan ay nagpapakita na ang isang tao, kahit kaano man katapang, pwede itong magkaroon ng alalahanin at pag-alala sa mga nagaganap sa kanyang paligid. Pangalawa, ang malasakit at pagmamalasakit ni Elias kay Ibarra ay halimbawa ng tunay na pagkakaibigan na kahit sa kabila ng panganib at kahirapan, handang tumulong at magbigay alam sa isa't isa. Pangatlo, ang pagpilit na paghingi ni Lucas ng kabayaran ay nagpapakita ng matinding galit at paghihiganti na pwede magdulot ng malaking kaguluhan at kasamaan sa hinaharap. Pang-apat, ang pagtitimpi ni Ibarra sa harap ni Lucas ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapanatili ng respeto, pagkontrol sa sarili sa harap ng tukso o galit. At panglima, ang pagkilala ni Elias sa mga Gwardiya Sibil na nakatulong upang mapigil ang kaguluhan ay nagpapakita ng relasyon at pagkakilala sa ibang tao na magagamit sa positibong paraan upang maiwasan ang kaharasan at hindi pagkakaunawaan. At dito na po nagtatapos ang Kabanata 41. Dadako na tayo sa Kabanata 42, ang mag-asawang De Espanyada. Tauhan, Kapitan Tiago, ama-amahan ni Maria Clara, responsibilidad na alagaan ang kanyang anak na may sakit. Kasama niya si Tia Isabel na nagpaplano kung paano makakatulong ang kanilang mga donasyon sa paggaling ni Maria Clara. Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago at isang mapagmalasakit na kamag-anak na tumutulong sa pangangalaga kay Maria Clara. Nakatuon siya sa paggawa ng mga tradisyon sa pamamaraan upang gumaling si Maria Clara. Maria Clara, ang dalagang may sakit na anak ni Kapitan Tiago. Siya ang pangunahing dahilan kung bakit nagtipon ang mga tao sa bahay ng Kapitan. Doña Victorina de Espanyada, isang Pilipina na nag-aastang Kastila, mapagmataas at ang ilusyon ng pagiging bahagi ng mataas na lipunan. Asawa ni Tiburcio at nagbigay sa kanyang mga itinutulong. Dr. Tiburcio de Espanyada, isang peking doktor na nagkunwaring profesional upang magkaroon ng magandang buhay sa Pilipinas. Asawa ni Doña Victorina. Alfonso Linares, pamangkin ni Don Tiburcio, pinakilala kay Maria Clara. Padre Salvi, ang pari na matagal nang kakilala ng asawang De Espanyada. Isa rin siyang karakter na may lihim sa paghanga kay Maria Clara. Tagpuan, bahay ni Kapitan Tiago. Mga tali-salitaan. Limos, pagbibigay ng pera o tulong sa simbahan o sa mga nangangailangan bilang isang gawang pagkakawanggawa. Inaanak, isang taong bininyagan o ginabayan ng isang ninong o ninang sa isang ceremonial na okasyon tulad ng binyag o kasal. Godchild sa wikang Ingles. Kamag-anak, isang tao na may kaugnayan sa iyo dahil sa dugo o kasal, pamilya o kamag-anakan. Kagalang-galang, isang tao na may mataas na reputasyon o pagkilala sa lipunan. Pustiso, artipisyal na mga ngipin na pinapasok sa bibig upang palitan ang mga nawawala o nasisirang ngipin. Ilusyonada, isang taong may matinding pantasya o ambisyon na makamit ang mga bagay na hindi makatotohanan o hindi naaayon sa kanyang katayuan. Aranya, isang uri ng chandelier o dekorasyon sa kisame na may ilaw. Merienda, isang magaan na pagkain na kinakain sa gitna ng umaga o hapon. Kulot gata, tumutukoy sa panahon o bagong kasal kung saan masaya at matamis ang pagsasama. Nag-aalab, matinding emosyon, karaniwan ay galit o kasiglaan. Ito ang Kabanata 42, ang mag-asawang De Espadaña. Sa bahay ni Kapitan Tiago, naramdaman ang malungkot dahil sa pagkakasakit ni Maria Clara. Ang magpinsang sina Tia Isabel at Kapitan Tiago
ay nag-usap tungkol sa kung alin sa dalawang krus sa tunasan o sa matahong ang dapat bigyan ng limos upang gumaling si Maria Clara. Sa huli, napagkasunduan nilang bigyan ng limos ang parehong krus. Natigil ang kanilang usapan nang dahil na dumating ang mag-asawang de Espadanya. Kasama ang kanilang pamangkin na sila Linares. Si Dr. Tuberso de Espadanya ay isang peking doktor na nagpasya na manatili sa Pilipinas matapos dumanas ng maraming hirap sa biyahe mula sa Espanya. Siya ay dating mahirap at walang pinag-aralan na nagtrabaho lamang bilang tagalinis sa ospital ng San Carlos. Dahil sa payo ng kapwa Kastila, nagkunwari siyang doktor sa mga lalawigan. Gamit lamang ang kanyang pagiging Kastila bilang puhunan. Sa kabila ng kanyang takot at kabalisa sa panloloko, ipinagpatuloy niya ito dahil sa kagipitan. Kalaunan, siya ay nakilala at sinubukan pang pagyamanin ang sarili sa pamamagitan ng mataas na singil. Ngunit nasira ang kanyang reputasyon nang siya ay isinumbong sa Protomedico de Manila. Nawalan siya ng mga pasyente at handa na sanang bumalik sa paglilimos nang nakapag-asawa siya ng isang Pilipina, si Doña Victorina. Si Doña Victorina de Espadanya ay isang Pilipina ang ambisyosa na nag-aastang Europe. Pinagmamalaki niya na siya ay bata kaysa kanyang tunay na edad at nais niya mapabilang sa mataas na antas ng lipunan. Ang kanyang pangarap na makapangasawa ng isang dayuhan ay natupad. Ngunit ang nakuha niya ay si Tubercio, isang mahirap at walang kakayahang Kastila. Gayunpaman, binihisan niya ang kanyang asawa upang magmukhang kagalang-galang at ipinagpatuloy ang kanyang ilusyon bilang isang Orofea. Dinagdagan niya ang kanyang pangalan ng De upang magmukhang mas aristokratiko at nagpakalat ng balita na siya ay buntis kahit ito ay hindi totoo. Pagdating sa bahay ni Kapitan Tiago, ipinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Kapitan Tiago. Habang nagmimerienda, dumating si Padre Salvi, na matagal nang kakilala ng mag-asawa at ipinakilala nila si Linares. Pinagmamalaki ni Doña Victorina ang kanyang koneksyon sa mga mataas na tao sa lipunan. Ngunit napahiya ng malaman dinalaw na ng Kapitan General ang bahay nila, Kapitan Tiago. Pagkatapos, nagtungo sila sa silid ni Maria Clara upang siya isuriin ni Dr. Tubercio. Nagresetas si Tubercio ng iba't ibang gamot sa dalaga, habang si Linares ay nabighani sa kagandahan ni Maria Clara. Naputo lamang ang pag-uusap nang ipaalam ni Padre Salvi na dumating na si Padre Damaso. Mahalagang pangyayari. Dumating ang mag-asawang de Espadanya kasama si Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Pangalawa, pinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Kapitan Tiago. Pangatlo, nalaman ng Doña na dumalaw na ang Kapitan General sa bahay ni Kapitan Tiago. Pang-apat, sinuri ni Tubercio ang may sakit na si Maria Clara at inireseta ng mga gamot. At pang-lima, nabighani si Linares sa kagandahan ni Maria Clara. Mga aral. Una, nagpapanggap si Tubercio bilang isang doktor na nagpapakita ng kawalan ng integridad at pagkakaroon ng mapanlinlang na pagkatao na nagdadala ng masamang epekto sa lipunan. Pangalawa, si Doña Victorina ay representasyon ng mga taong walang sariling identidad at lubhang nais maging bahagi ng mataas na lipunan kahit na ito ay base sa mga kasinungalingan. Pangatlo,
Ang paglalabis ni Doña Victorina sa kanyang estado ay nagdulot ng pagtanggi at kahiyayan na nagpapakita sa kahalagahan ng pagiging tao sa sarili at sa iba. Pang-apat, ang peking mapanlinlang ng pamumuhay ng mag-asawang Despadanya ay isang babala laban sa pagtanggap ng mga bagay na hindi totoo, lalo na kung ang buhay ng iba ang nakataya. At panglima, ang pagiging madaling maimpluwensyahan ng mga tao tulad ni na Kapitan Tiago at Tia Isabel ay nagpapakita ng kahinaan ng loob na maaaring magdulot ng maling pag-asa nila dahil sa mga maling tao. At yun ang Kabanata 42. Ngayon ay dadako na tayo sa Kabanata 43, mga panukala. Tauhan, Padre Damaso. Pari na kilalang magaspang ang ugali, ngunit ipinakita ang kanyang malambot na kalooban at pagmamahal kay Maria Clara. Pinakita niya ang kanyang pag-aalala at nananagis sa kalagayan ng dalaga. Maria Clara, ang dalagang may sakit na mahal ni Padre Damaso, siya ang dahilan kung bakit bumisita ang pari sa bahay ni Kapitan Tiago. Doña Victorina, ambisyosong babae na ipinakilala si Linares kay Padre Damaso upang magkaroon ng magandang kapalaran ang kanyang pamangkin. Linares, pamangkin ni Doña Victorina, isang abogado na naghahanap ng trabaho at mapapangasawa. Sinubukan niya makuha ng suporta mula kay Padre Damaso. Padre Salvi, pare na may lihim na pagmamahal kay Maria Clara. Hindi siya natuwa sa ideya na si Linares ang ipapakasal kay Maria Clara. Lucas, kapatid ng taong dilaw na namatay. Pumunta siya kay Padre Salvi upang humingi ng katarungan at sinubukan makuha ang simpatya ng pari. Ngunit sa halip ay pinalaya siya. Tagpuan sa bahay ni Kapitan Tiago. Talasalitaan, nananagis, tumangis o umiyak ng labis. Magaspang, asal o ugali na hindi maganda, walang galang o bastos. Malambot na kalooban, pagkakaroon ng damdaming mawain at mapagmahal. Inaanak, isang taong binigyan o inalagaan ng isang ninong o ninang sa isang mahalagang ceremonial na okasyon. Universidad Central, isang tanyag na universidad sa Espanya kung saan nag-aral si Linares ng abogasya. Oportunista, isang taong nagsasamantala sa mga pagkakataon para sa kanyang sarili kapag kinabangan kahit ito ay may negatibong epekto sa iba. Opportunist sa wikang Ingles. Pinalayas, pinalis o itinaboy mula sa isang lugar dahil sa hindi ka nais-nais na kilos o ugali. Nagpupuyos, nangingit-ngit o naglalab-lab sa galit. Pag-uusap, isang dialogo o diskusyon sa pagitan ng dalawang tao o higit pa, karaniwang para sa pagpapalitan ng mga opinyon o ideya. Pagsusumamo, isang taimtim na pagkikiusap o paghingi ng tulong na may kasamang pagmamakaawa. Kabanata 43, mga panukala. Tuloy-tuloy na pumasok sa silid si Maria Clara, si Padre Damaso na labis na nag-aalala sa kalagayan ng dalaga. Nananagis ang pari at ipinahayag na hindi namatay si Maria Clara. Bagay na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan na ang magaspang na ugali ni Padre Damaso ay may taglay na lambot ng kalooban at pagmamahal para sa dalaga. Matapos niyang ipahayag ang kanyang damdamin, lumabas siya at nagtungo sa ilalim ng balag upang doon managhoy sinamantala ni Doña Victorina ang pagkakataon upang ipakilala si Linares kay Padre Damaso. Si Linares ay inaanak ng bayaw ni Padre Damaso, si Carpicos. Inabot ni Linares ang sulat kay Padre Damaso na nagsasad na naghahanap siya ng mapapangasawa at trabaho. Pinuri ni Padre Damaso si Linares na sinabing madali siyang makakahanap ng trabaho dahil sa kanyang pagiging abogado sa Universidad Central.
Tungkol naman sa mapapangasawa, iminungkahi ni Padre Damaso na kakausapin niya si Kapitan Tiago para dito. Bagay na ikinalungkot ni Padre Salvi. Samantala, pumunta si Lucas kay Padre Salvi upang humingi ng katarungan para sa kanyang yumaong kapatid na namatay sa aksidente sa paggawa ng paaralan ni Ibarra. Sinubukan ni Lucas na magpanggap na kawa-awa upang ang kanyang simpya ng pari. Sinasabing binayaran lamang siya ng 500 piso ni Ibarra kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Ngunit hindi natawa si Padre Salvi sa ginawang pag-artista ni Lucas at siya ay pinalayas. Walang nagawa si Lucas kundi umalis ng napahiya habang bumubulong-bulong sa sarili. Mahalagang pangyayari. Tumungo si Padre Damaso sa silid ni Maria Clara upang ipahayag ang kanyang labis na pag-aalala at pagmamahal sa dalaga. Sinamantala ni Doña Victorina ang pagkakataon upang ipakilala si Linares kay Padre Damaso. Ipinahayag ni Padre Damaso ang plano na kausapin si Kapitan Tiago upang ipakasal si Linares kay Maria Clara. Sinubukan ni Lucas na humingi ng katarungan kay Padre Salvi para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pinalayas ni Padre Salvi si Lucas dahil sa kanyang kaartihan at walang sapat na dahilan sa kanyang paghingi ng katarungan. Mga aral, ang pagmamalasakit ni Padre Damaso kay Maria Clara ay nagpapakita na kahit ang mga taong tila may masamang ugali ay may kakayahang magpakita ng tunay na damdamin ng pagmamahal at pag-aalala. Ito'y mahalagang paalala na hindi natin dapat husgahan agad ang isang tao base lamang sa kanila panlabas na kilos. Ang pagtangka ni Doña Victorina na ipakasal si Linares kay Maria Clara ay may halong sariling interes. Nagpapakita ng manipulatibong katangian ng isang tao handang isakripisyo ang kaligayahan ng iba para lamang sa sariling ambisyon. Dapat tayo maging maingat sa mga ganitong tao upang hindi tayo madamay sa kanila pansariling agenda. Ang pagbibigay ng bababang halaga ni Ibarra kay Lucas para sa pagkamatay ng kanyang kapatid, ayon kay Lucas ay nagpapakita ng kulang sa pag-unawa at pagpapahalaga sa buhay ng tao. Mahalaga maayos ang ganitong mga sitwasyon upang maiwasan ang galit at paghiganti mula sa mga nasasaktan. Ang mabilis na pagtanggi ni Padre Salvi sa pinapangarap ni Lucas ay nagpapakita ng kahalagaan ng pagiging totoo at matapat. Ang mga taong nagkukunwari o nagmanipula ay kadalasang hindi nagtatagumpay dahil sa kanilang hindi makatotohan mga intensyon. Ang plano ni Padre Damaso na ipakasal si Linares kay Maria Clara ay nagpapakita na labis na naimpluwensyahan ng simbahan sa mga personal na desisyon ng mga tao noong panahon ng kolonyal sa Pilipinas. Ito ay isang mahalagang kaisipan na nagtuturo sa atin ng kahalagaan ng kalayaan at karapatan ng bawat tao na pumili para sa kanilang sarili. Isang bagay na dapat nating patuloy na ipaglaban. Dadako na tayo ngayon sa Kabanata 44, Paggunam-gunam ng Kasalanan. Mga tauhan, Maria Clara, may sakit na binabanggit ang pangalan ng kanyang ina sa kanyang pagdadeliryo. Siya ay pinaghahanda para sa kumpisal upang gumaling at limutin si Ibarra. Tia Isabel, pinsan ni Kapitan Tiago na nag-aalaga kay Maria Clara at naghahanda sa kanya para sa pangungumpisal. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara na walang tigil sa pagpapamisa at pag-aabuloy para sa kanyang anak. Padre Salvi, isang pare na nagpapakita ng kakaibang interes kay Maria Clara. Siya ang nangasiwa sa pangungumpisal ng dalaga at tila nagpakita ng kakaibang reaksyon pagtapos nito. Doña Victorina, ambisyosang asawa ni Don Tiburcio, na nagmamalaki na ang kanyang asawa ang nagpapagaling kay Maria Clara. Don Tiburcio de Espadaña, ang huwad na doktor na nagbigay ng reseta kay Maria Clara at ipinagmamalaki ng kanyang asawa bilang mahusay na manggagamot.
Sinang, kaibigan ni Maria Clara na nagbalita tungkol sa pagiging abala ni Ibarra sa pagkawalang bisa ng kanyang ekskomunikasyon. Tagpuan, sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan naroon si Maria Clara na may sakit. Mga talasalitaan na mababanggit ko sa kwento. Nagdedeliryo, kalagayan ng pagkalito o hindi malinaw na pag-iisip, kadalasang dulot ng lagnat o sakit. Pamisa, ang pagsasagawa ng misa o seremonyang panrelihiyon para sa isang partikular na layunin gaya ng pagpapagaling. Tungkod, uri ng pamalo o baston na ginagamit bilang suporta sa paglalakad, cane sa wikang Ingles. Humupa, tumigil o bumaba, karaniwang tumutukoy sa pag-alis ng sakit. Beatriko, bagay na binibigay bilang alay o regalo, karaniwang may kinalaman sa panreliyon upang humingi ng biyaya o paggaling. Pildoras, tableta o kapsula ng gamot na iniinom upang gumaling sa karamdaman. Excomulgado, taong itinakwil mula sa simbahan o inalisan ng mga karapatang panrelihiyon. Pangungumpisal, seremonyang panrelihiyon kung saan ang isang tao ay nagsisisi at ipinapahayag ang kanyang mga kasalanan sa isang pari upang humingi ng kapatawaran. Kagatlabi, kilos na nagpapakita ng kaba, takot o pagkakabalisa. Ito na ang kwento ng Kabanata 44, Pagkunam-bunam ng Kasalanan. Mataas pa rin ang lagnat ni Maria Clara, at sa tuwing siya'y nagdedeliryo, pinapanggit niya ang pangalan ng kanyang ina. Patuloy siyang iniilagaan ni Tia Isabel at ng mga kaibigan nila. Habang si Kapitan Tiago ay walang tigil na nagpapamisa at nagbibigay ng abuloy bilang isang tungkod na, kabilang ang isang tungkod na ginto para sa Birhen ng Antipolo. Sa kabila ng mataas na lagnat, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Maria Clara matapos uminom ng gamot na nireseta ni Don Tiburcio. Dahil dito, natuwa ang mag-asawang Espadanya at pansamantalang hindi pinagdiskitahan ni Doña Victorina si Don Tiburcio. Napag-usapan ni na Padre Salvi, Kapitan Tiago at mag-asawang de Espadanya na malilipat si Padre Damaso sa parokya ng Tayabas. Kinakabahala ito ni Kapitan Tiago dahil malungkot umano si Maria Clara sa pagkawala ng pari. Itinuring na rin niyang parang ama. Ayon kay Padre Salvi, mabuti na rin na hindi magkikita sina Ibarra at Maria Clara para tuluyan itong gumaling. Sinabi naman ni Doña Victorina na nagpapagaling si Maria Clara ay dahil sa paggamot ni Don Tiburcio. Ngunit sinalungat ito ni Padre Salvi na nagsabing higit na nakakagaling ang pagkakaroon ng malinis na buti kaysa anumang gamot. Dahil sa alitan, ibinungkahi ni Doña Victorina na ipagamot ni Padre Salvi si Doña Consolacion sa pamamagitan ng kumpisal. Wala nang naisagot si Padre Salvi kaya't tinagubili na lamang niya si Kapitan Tiago na ihanda si Maria Clara para sa kumpisal at binigay rin ng beatiko upang tuluyan siyang gumaling. Ininom ni Maria Clara ang gamot na nireseta ni Don Tiburcio, ngunit natigil ito nang makaramdam siya ng pagkabingi. Nalaman din ni Maria Clara mula kay Sinang na kaya hindi pa siya naisusulatan ni Ibarra ay dahil abala ito sa pagpapaalis ng ekskomulgasyon laban sa kanya. Dumating si Tia Isabel upang ihanda si Maria Clara sa pagngungumpisal at tulungan siyang limutin si Ibarra. Sa kumpisalan, napansin ni Tia Isabel na tila hindi nakikinig si Padre Salvi sa mga sinasabi ni Maria Clara. Pagkus ay mataimtim itong nakatitig sa kanya para bang iniintindi ang mga laman ng kanyang isipan. Pagtapos ng kumpisal, lumabas si Padre Salvi at namumutla, pawisan at tila may mabigat na iniisip. Ito ang mga tatlong mahalaga pangyayari sa kwento ng Kabanata 44. Una, patuloy ang mataas na lagnat ni Maria Clara at binabanggit niya ang pangalan ng kanyang ina sa kanyang pagdedeliryo. Pangalawa, bumuti ang kalagayan ni Maria Clara matapos uminom ng gamot ni Don Tiburcio.
At pangatlo, na pag-usapan ang nalalapit na paglipat ni Padre Damaso sa parokya ng Tayabas, bagay na ikinalungkot ni Kapitan Tiago. Mga aral na mapupulot sa Kabanata 44. Una, ang walang tigil na pagmamalasakit ni Kapitan Tiago kay Maria Clara ay nagpapakita ng sakripisyo ng isang magulang para sa anak. Ipinapakita nito ang kalakasan ng pagmamahal ng magulang kahit pa ito umaasa sa mga tradisyonal na paniniwala at ritual. Ang pag-iisip ni Padre Salvi na higit na nakakagaling ang malinis na budhi kaysa anumang gamot ay nagpapahiwatig na ang kalusugan ng katawan ay konektado sa kalusugan ng isip at damdamin. Ito'y mahalagang paalala na ang kapayapaan ng loob ay nakasing halaga na ang pisikal na kalusugan. Pangatlo, ang kakayahan ni Don Tiburcio na pansamantalang pagalingin si Maria Clara sa kabila ng kanyang pekeng profesyon ay nagpapakita ng epekto ng paniniwala ng tao sa paggamot. Pinapakita rin nito ang limitasyon ng pekeng kaalaman sa harap ng tunay ng mga pangangailangan. Pang-apat, ang pagkakaroon ng malalim na motibo ni Padre Salvi sa kanyang kumpisal kay Maria Clara ay nagpapakita ng panganib ng kapangyarihan ng simbahan noong panahon ng kolonyal na Pilipinas, kung saan maaaring gamitin ang mga pari ang kanilang posisyon upang manghimasok sa personal ng buhay ng mga tao. At panglima, ang pagmumuni-muni ni Maria Clara sa kanyang relasyon kay Ibarra habang pinaghahandaan ang kumpisal ay kalituhan at hirap sa isang taong nahaharap sa malaking desisyon. Ipinakita nito na ang mga panlabas na pwersa tulad ng panrelihiyon at pamilya ay maaaring magdulot at ng matinding alalahanin at pagsubok. Dito na po nagtatapos ang Kabanata 44, paggunam-gunam ng mga kasalanan. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig. Tauhan, Elias, siya ang pangunahing tauhan na nagpakita ng pagmamalasakit kay Kapitan Pablo na itinuturing niyang parang ama. Tinangka niyang hikayatin ang kapitan na mamuhay ng payapa, ngunit naunawaan din ang kagustuhan nitong maghiganti. Kapitan Pablo, isang matandang pinuno na nawalan ng mga anak dahil sa pangabuso ng mga dayuhan at simbahan. Siya ay puno ng galit at nagbabalak na ipaghiganti ang kanyang pamilya. Mga anak ni Kapitan Pablo, 3 tauhan na naging biktima ng mga pang-aabuso ng otoridad at simbahan. Ang kanilang mga karanasan ang nagtulak kay Kapitan Pablo para sa kanyang adikain sa paghihiganti. Ibarra, ang tauhan na pwedeng makatulong sa adhikain nila Elias at Kapitan Pablo. Ang papel ni Ibarra sa kabanata ay hindi naganap na nabibigyan ng din, subalit nagbibigay ito ng pangako sa posibilidad na makamtan ang katarungan. Tagpuan, sa isang yungib sa loob ng kagubatan, isang tahimik at liblib na lugar na nagsilbing kanlungan para kay Kapitan Pablo at lugar ng kanilang mahalagang pag-usap ni Elias. Talasalitaan, yungib, isang natural na kuweba o lungga sa bundok o kagubatan na maaaring magsilbing taguan o tirahan. Cave sa wikang Ingles. Katutubo, mga tao na orihinal na naninirahan sa isang lugar. Karaniwang may sariling kultura at pamumuhay na naiiba sa mga dayuhan o mga modernong komunidad. Ipinaghiganti, pagkilos upang maghiganti o bumawi para sa isang nagawang kasamaan o kalupitan. Paratang, isang akusasyon o bintang na kadalasang walang matibay na ebidensya. Nakaraan, tumutukoy sa mga naganap o mga pangyayari na lumipas na. Pagkakaibigan, isang relasyon ng pagiging magkaibigan o matalik na ugnayan sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Hinaing, mga reklamo, sama ng loob o karahingan ng isang tao o grupo ng mga tao. Katarungan, kakaloob ng tamang hustisya o pagwawasto sa isang pagkakamali o kasalanan. Sumpa, isang pangako o panata na karaniwang may kasamang matinding damdamin gaya ng paghiganti o panindigan. Sedula, isang uri na pagkakakilanlan o dokumento na nagpapatunay na legal na paninirahan o pagkatao ng isang tao sa isang lugar. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig.
Sa isang yungib sa kagubatan, natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo matapos ang 6 na buwang hindi pagkikita. May 2 linggo na ring nalaman ni Elias ang sinapit ni Kapitan Pablo. At ngayon ay nagtagpo sila upang mag-usap tungkol sa kanilang mga suliranin. Malapit ang loob ni Elias kay Kapitan Pablo. May tinuturing niyang parang ama at sinubukan niyang hikayatin ng matanda na sumama sa kanya sa mga lupain ng mga katutubo upang mamumuhay ng payapa at makalimot sa mga trahedyang naranasan ng pamilyang nito. Ngunit tinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias dahil naninindigan siyang ipaghiganti ang kanyang mga anak na nagdusa sa kamay ng mga dayuhan. May 3 anak si Kapitan Pablo, 2 lalaki at 1 babae. Ang kanyang anak na babae pinagsamantalahan ng isang alagad ng simbahan at ang isa niyang anak na lalaki ay nag-imbestiga sa nangyari. Dahil dito napagbintangan ang kanyang anak sa isang nakawan sa kumbento at bagaman walang napatunayan, siya'y hinuli, ibinitin at pinaharapan ng mga otoridad. Ang isa pang anak ni Kapitan Pablo ay pinaghinalaang maghihiganti at nang hindi nito madala ang kanyang sedula, isang araw siya'y hinuli, pinahirapan at sa uli ay nagpakamatay. Para kay Kapitan Pablo, ang tanging mahalaga ngayon ay ang ipaghiganti ang kanyang mga anak. Plano nilang lusubin ang bayan sa tamang oras, kasama ang iba pang kapuspalad na pinag-uusig din ng pamahalaan. Naunawaan ni Elias ang paghihiganti ni Kapitan Pablo, ngunit siya mismo ay piniling huwag nang maghiganti dahil sa pagnanais na walang madamay na inosente. Ikinuwento ni Elias kay Kapitan Pablo ang kanyang pagkikita at pagkakaibigan kay Ibarra. Sinabi niya ang mga magagandang katangian ni Ibarra at ang mga pang-aaping naranasan ng pamilya nito sa kamay ng mga pari. Iminungkahi ni Elias na maaaring makatulong si Ibarra sa pagpaparating ng mga hinaing ng bayan sa General. Sangayon si Kapitan Pablo dito, napagkasunduan nilang malalaman ang sagot ni Ibarra pagkatapos ng 4 na araw. Kung sumangayon si Ibarra, magkakaroon ng katarungan ang kanilang mga hinaing. Ngunit kung hindi, nangako si Elias na sasama siya sa kanilang layunin. Malagang pangyayari. Natagpuan ni Elias si Kapitan Pablo sa isang yungib matapos ang 6 na buwang hindi pagkikita. Dinanggihan ni Kapitan Pablo ang paanyaya ni Elias na sumama sa mga katutubo upang mamuhay ng payapa. Ikinuwento ni Kapitan Pablo ang sinapit ng kanyang mga anak na biktima ng pang-aabuso ng mga dayuhan at simbahan. Nagbalak si Kapitan Pablo na ipaghiganti ang kanyang mga anak kasama ang iba pang mga kapuspalad. Napagkasunduan ni Elias at Kapitan Pablo na kakausapin ni Elias si Ibarra upang malaman kung sasama ito sa kanilang layunin. Mga aral. Ang galit ni Kapitan Pablo at ang kanyang kagustuhan na maghiganti ay nagpapakita ng epekto ng pag-aabuso at kawalan ng katarungan sa isang tao. Ang galit at paghiganti ay nagmumula sa matinding kirot at kawalan ng hustisya. Ang pagtatangka ni Elias na hikayatin si Kapitan Pablo na mamuhay ng payapa at pagnanais na maiwasan ng karahasan at madamay ang mga inosente. Pinapakita nito ang kahalagahan ng pagnanais na payapa kahit sa harap ng mga trahedya. Ang kwento ng mga anak ni Kapitan Pablo ay sumasalalim sa kalupitan sa kanilang plano ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kung paano nito sinisira ang mga buhay ng mga inosente. Ito ay paalala ng kahalagahan ng pagkakaroon ng patas na sistema ng hustisya. Ang pagpapasya ni Elias na tanungin si Ibarra tungkol sa kanilang plano ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya na may mga taong may kapangyarihan na magdala ng pagbabago. Ito ang halaga ng paghanap ng mapayapang solusyon bago sumabak sa karahasan. Ang pangako ni Elias na
sasama sa paghihiganti kung sakaling hindi sumang-ayon. Si Ibarra ay simbolo ng kanyang pagkikiramay at pagsuporta ng mga nasaktan. Ito ang pagkakaisa sa isang layunin, lalo na para sa katarungan, ay mahalaga kahit na may kalakip na panganib. Kabanata 46, ang sabungan. Tauhan, Kapitan Tiago, mayamang tao sa San Diego na dumalo sa sabungan at may dalang puting lasak na manok para sa labanan. Kapitan Basilio, mayamang taon na sa bayan na kasama si Kapitan Tiago sa sabungan, may dalang bulik na manok. Lucas, nagkikipagsabuatan upang makakuha ng mga kasapi para sa isang planong paglusob sa kwartel. Nag-alok siya ng pera sa magkapatid na Tarsilo at Bruno, kapalit ang kanilang pagkikilahok. Tarsilo at Bruno, magkapatid na walang salapi ngunit nais makipusta sa sabungan. Sa huli, pumayag silang sumali sa plano ni Lucas kapalit ng perang pangsugal. Pedro, tao na sabungan na binigyan ni Lucas ng pera na naging dahilan upang pumayag ang magkapatid na si Tarsilo at Bruno sa alok ni Lucas. Tagpuan, sa sabungan ng San Diego, isang lugar kung saan nagaganap ang mga labanan ng manok at pustahan. Ang sabungan ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng mga tao sa San Diego, kung saan nagtitipon ng iba't ibang uri ng tao mula sa mga mahihirap hanggang sa mga mayayaman. Talasalitaan, puhunan, kapital o pera na ginagamit sa negosyo o pustahan. Buwis, obligasyong binabayaran sa pamahalaan para sa mga serbisyo publiko, tax sa wikang Ingles. Sabungero, tao na naglalaro o sumasali sa paligsahan ng mga manok. Liyamado, sa konteksto ng sabong, ito ay tumutukoy sa manok na may malaking tsansa na manalo. Dehado, sa konteksto ng sabong, ito ay tumutukoy sa manok na may mababang tsansa na manalo. Sandata, mga bagay na ginagamit sa pagkikipaglaban o sa digmaan. Sabungan, lugar kung saan nagaganap ang mga labanan ng manok at pustahan. Ulutan, bahagi ng sabungan kung saan nagaganap ang pustahan at bayaran. Ruweba, ang pinagdarausan ng sultada o labanan ng mga manok. Sultada, mismong labanan ng mga manok sa sabungan. Tahur, taong nangunguna sa pustahan o tayaan sa sabungan. Kabanata 46, ang sabungan. Sa bayan ng San Diego, gaya ng ibang mga bayan, sa ilalim ng pamahalaang Espanyol ay may sabungan. Ang sabungan ay nahati sa tatlong bahagi. Ang pintuan na may tagasingil sa bawat pumapasok. Ang ulutan kung saan nagaganap ang pustahan at bayaran, at ang ruweda na siyang pinagdarausan ng mga sultada o labanan ng mga manok. Sa araw na iyon, ilan sa mga dumalo sa sabungan ay sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas. Ang tauhan ni Kapitan Tiago ay may dalang malaking puting lasak na manok, habang si Kapitan Basilio naman ay may dalang butik na manok. Pagkatapos magkamustahan, nagkasunto ang dalawa na magpustahan ng 300 piso. Ang pustahan nila ay naging usap-usapan sa sabungan, kaya't nakipusta na rin ang iba pang mga sabungero. Lumabas na dehado ang pula at liyamado naman ang puti. Samantala, ang magkapatid na Tarsilo at Bruno na walang salapi upang makipusta ay lumapit si Lucas upang manghiram ng pera. Ngunit may kondisyon si Lucas, kailangan nilang sumama sa paglusob sa kwartel na mag-recruit ng iba pang kasapi upang mas malaki ang kanilang makuhang pabuya. Ayon kay Lucas, hindi niya magagalaw ang perang inilaan ni Ibarra para sa operasyon
Kaya ipauutang lamang ito kung papayag sila sa kasunduan. Noong una ay tumanggi ang magkapatid dahil kilala nila si Ibarra at ang kanyang koneksyon sa Kapitan General. Ngunit nang makita nilang binigyan ni Lucas ng pera si Pedro, hindi na sila nakatiis at pumayag na sa alok ni Lucas. Sinabihan sila ni Lucas na ang mga sandata ay paparating kinabukasan at matatanggap nila ang mga utos sa ikawalo ng gabi sa ikalawang araw. Pagkatapos ng kasunduan, nagpatuloy ang labanan ng mga manok para sa sabungan at ang mga tao ay naging abala sa kanilang pagsabong. Mahalagang pangyayari. Una, dumalo sina Kapitan Tiago, Kapitan Basilio at Lucas sa sabungan sa San Diego. Pangatlo, nagpustahan sina Kapitan Tiago at Kapitan Basilio ng 300 piso sa labanan ng kanilang mga manok. Huli, nilapitan ni na Tarsilo at Bruno si Lucas upang manghiram ng pera para sa sugal. Mga aral. Una, ang kasabikan ng mga tao sa sabungan, lalo na ang mga tulad ni na Tarsilo at Bruno ay nagpapakita na ang pagsusugal ay maaaring magdala ng kapahamakan at magbunsod ng maling desisyon tulad ng pagpasok nila sa panganib sa kasunduan kay Lucas. Pangalawa, ang kondisyon ni Lucas para sa pautang ay nagpapakita ng manipulasyon at pagpapasamantala sa kahinaan ng iba. Ipinakita nito kung paano ang mga nasa kapangyarihan o may layunin ay maaaring gumamit ng desperasyon ng iba upang maisakatuparan ang kanilang plano. Ang sabungan ay nagsisilbing simbolo ng isang lipunan nagtatampok ng pagkakaiba-iba ng estado ng tao mula sa mga mayayaman na kayang pustahan ng malaki hanggang sa mga mahihirap na nangungutang para lamang makasali sa sugal. Ipinakita nito ang hindi pagkakapantay-pantay na lipunan. Pang-apat, ang pagkilala ni na Tarsilo at Bruno kay Ibarra bilang konektado sa Kapitan General ay nagpakita ng takot at respeto sa kapangyarihan. Ngunit ipinakita rin ang kahinaan ng moralidad kapag nadadala ng sariling interes, tulad ng kanilang pagpayag sa plano ni Lucas. Ang panglima, ang sabungan bilang tagpuan ay sumasalamin sa kultura ng pagsusugal sa lipunan, na kahit na may kasiyahan at kasabikan ay maaari magdulot ng pagkasira ng moralidad at pamumuhay, lalo na kung nagagamit ito sa mga balak na may masamang intensyon. Kabanata 47. Ang dalawang senyora, tauhan, Doña Victoria, isang mapangganap na Pilipina na nais maging katulad ng mga Espanyol. Siya ay madalas na nagpapakita ng pagiging dominante at paghigpit sa kanyang asawa, si Don Tiburcio. Nagkaroon siya ng alitan kay Doña Colacion, isang babaeng na nakadungaw sa bintana ng kaniyang bahay nang magdaan ang mag-asawang Don Tiburcio at Doña Victoria. Lumabas ang tensyon sa pagkita nila ni Doña Victoria na nauwi sa alitan. Linares, pamangkin ni Don Tiburcio, isang binatang nagpipilitang gawin ang utos ni Doña Victorina upang matunayan ang kanyang tapang, ngunit nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Kapitan Tiago, ama ni Maria Clara, isang mamamayang tao na nagbayad ng salapi ng mag-asawang de Espanyada bilang bayad ng paggagamot ni Don Tiburcio. Maria Clara, anak ni Kapitan Tiago na nag-aalala sa mga sinasabi ni Doña Victorina tungkol kay Linares. Doña Tiburcio, asawa ni Doña Victorina, isang peking doktor na may kapansanan, siya sunod-sunuran sa kanyang asawa at takot na humamon ng
baritan kahit inutusan ng Donya. Tagpuan sa bayan ng Santiago, partikular sa bahay ng Alpares, kung saan natanggap ang alitan ni Doña Victorina at Doña Colacion, at sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan nag-uusap si Lirenes at Maria Clara. Talisan, Sabungan, lugar kung saan ginaganap ang labanan ng mga tandang. Kabayanan, terminong tumutukoy sa mga lugar na may maliit na pamamayanan o mga tahanan. Baston, patpat na ginagamit bilang suporta sa paglalakad o bilang simbolo ng kapangyarihan. Kapansanan, limitasyon sa pisikal at kakayan. Dugaw, tumutukoy sa aksyon ng pagmamasid sa labas ng isang bintana o pinto. Titigan, uri ng komunikasyon na hindi gumagamit ng salita kung saan tinitignan ng isang tao ang isa pa sa mata. Alipustahan, sitwasyon kung saan binabastos o inaalisan ang dignidad ng isang tao sa pamamagitan ng mga salita o gawa. Kalsada, daanan para sa mga sasakyan, kariton o mga taong naglalakad, road sa wikang Ingles. Kabanata 47, ang dalawang senyora. Habang nagaganap ang mainit na labanan ng sabungan, si Doña Victorina at Don Tiburcio ay namamasyal upang tignan ang mga bahay ng mga Indyo. Nainis si Doña Victorina sa tuwing hindi siya binibigyan ng galang ng mga nakakasalubong, kaya't inutusan niya si Don Tiburcio na mamalo ng sobrero, ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kapasanan. Habang naglalakad sila, napadaan sila sa bahay ng Alpares, kung saan nandun si Doña Colacion. Nagtagpo ang tingin ni na Doña Victorina at Doña Colacion, at parehong matalim ang tingin ng bawat isa. Nagkaroon ng tensyon na dumura si Doña Colacion na ikinagalit ni Doña Victorina. Sinunod ni Doña Victorina si Doña Colacion at nagkaroon ng mainit na baliktaktakan. Inilapusta ni Doña Victorina si Doña Colacion habang sinasagot naman ni Doña Colacion ang kapansanan at pagpapanggap ng asawang si Doña Victorina. Sa kasagsagan ng away, kinuha ni Doña Colacion ang latigo ng kanyang asawa at sinunod si Doña Victorina, ngunit hindi sila nagkasakitan dahil namagitan ang kaniyang mga asawa. Ang mga taong bayan at ang kura ay nakita ang pangyayari at itinangkang awitin ang dalawang donya. Tinawagan ni Doña Colacion ang kura na mapagbanal-banalang Carliston at nagpatuloy ang sigawan. Sinubukan ni Doña Victorina na utusan si Doña Tiburcio na hamunin ng barilan ang Alpares. Ngunit tumanggi ito dahil dito na hablot ni Doña Victorina ang pustiso ng kanyang asawa. Matapos ang insidente, natungo ang mag-asawa de Espanyada sa bahay ni Kapitan Tiago, kung saan nakita nila Linares na kausap ni Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan. Pinilit ni Doña Victorina si Lirenes hamunin ang Alpares upang mapatunayan ang kanyang tapang. Sinabi ni Doña na kung hindi ito gagawin ni Linares, hindi siya karapat-rapat kay Maria Clara. Dahil dito natakot si Linares at hindi malaman ang gawain. Pagkatapos ng kanyang mga narinig, nagpahatid si Maria Clara sa kanyang silid. Umalis ang mag-asawa de Espanyada, dala ng ilang libong piso bilang bayad ni Kapitan Tiago sa paggagamot ni Doña Tiburcio kay Maria Clara. Naiwan si Linares na nag-aalala at hindi mapakali dahil sa kanyang gipit na sitwasyon. Mahalagang pangyayari.
Nainis si Doña Victorina dahil hindi siya binibigyan ng galang ng mga nakakasalubong at inutusan niya si Don Tiburcio na mamalo ng sorbero, ngunit tumanggi ito dahil sa kanyang kapansanan. Habang naglalakad, nakita sina Doña Victorina at Doña Colacion at nagkaroon ng mainit na baliktakan dahil sa kaniyang personal na alitan. Pareho silang matalim tumitig at nagkapalitan sila ng masasakit na salita. Inawat sila ng kani-kaninang asawa. Dumating ang kura upang awitin ang dalawang, ngunit sinagot siya ni Doña Colacion. Tinawag pa siyang mapagbanal-banalang Carliston. Pagdating ng bahay ni Kapitan Tiago, pinilit ni Doña Victorina si Ineres na hamunin ang alpares upang patunayan ang kanyang tapang. Binalaan ni si Larenes na kung hindi ito gagawin, hindi siya karapat-dapat kay Maria Clara. Umalis ang mag-asawa sa De Españada na dala ang salapin na bayad ni Kapitan Tiago sa paggagamot ni Don Tiburcio kay Maria Clara, habang si Larenes ay naiwan na puno ng alalahanin sa kanyang sitwasyon. Mga aral. Ang alitan sa pagitan ni Doña Victorina at Doña Colacion ay nagpapakita ng mababaw na kompetisyon at inggitan ng nagreresulta sa hindi makabuluhang alitan. Ang ganitong pag-uugali ay nagdudulot ng kaguluhan at hindi pagkakaunawaan sa lipunan. Ang sapilitang pagpapatupad ni Doña Victorina ng kanyang kagugustuhan kay Ilenes ay sumasapin sa kanyang pagiging manipulatibo at mapang-abuso. Ipinakita na ang labis na paghahagad ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pagdurusa sa iba. Ang pagkabahala ni Larenes sa kanyang sitwasyon, ang epekto na labis na pagpilit at pagmanipula ng mga nakatataas, ipinakita ng mga tao ay dapat magpasya batay sa kaniyang sarili, paghatol at hindi dahil sa pananakot o pag-aabuso ng iba. Ang kaguluhan ng dulot ng alitan ng dalawa donya ay paalala na ang mga personal na hidwalan, lalo na ang mga dulot na inggit at pride, ay maaaring magdala ng kaguluhan hindi lamang sa mga away kundi pati na rin sa buong komunidad. Kabanata 48, ang talinghaga. Tauhan, Ibarra dumalo kay Maria Clara upang ibalita na siya ay tinanggal na sa pagiging excomulgado. Nagpakita siya ng malasakit at kabaitan sa mga tao, lalo na sa mga obrero. Maria Clara, ang kasintahan ni Ibarra na tila nag-aalala at naguluhan sa kanyang damdamin nang makita si Ibarra at Linares na magkasama. Linares, isang binatang iniharap kay Maria Clara bilang potensyal na manliligaw. Nagulat siya sa pagdating ni Ibarra. Tia Isabel, ang tiyahin ni Maria Clara na labis na natuwa para kay Ibarra. Nang malaman niyang tinanggal na ito sa pagiging excomulgado. Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara na masayang tinanggap ang balita tungkol kay Ibarra. Nol Juan, siya ang tagapangasiwa sa pagpapagawa ng paralan. Ipinahayag niya kay Ibarra na ang pagiging excomulgado ay hindi mahalaga sa kanila. Isang tauhang nagtrabaho bilang obrero sa paralan. Nagmungkahi kay Ibarra na mag-usap sila habang namamangka sa lawa. Ay mahalagang bagay siyang naisipalang kay Ibarra. Tagpuan, sa bahay ni Kapitan Tiago at sa lugar ng konstruksyon ng paralan. Tala sa litaan. Excomulgado, tao na tinakwil ng simbahan o inalisan ng karapatan panrelihiyon dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng simbahan.
balkon, pook na bukas at mataas na bahagi ng bahay. Karaniwang may rehas na nagsisilbing lugar para sa pahingahan. Magiliw, malambing o maasikaso, isang ugali ng pagiging maganda ang pagkikitungo sa kapwa. Kariton, uri ng sasakyan na hinihila ng tao o hayop. Karaniwang ginagamit sa pagdadala ng mga mabibigat na bagay. Obrero, manggagawa, karaniwang tumutukoy sa mga tao na gumagawa sa mga proyekto, pangkonstruksyon, o paggawa ng anumang pisikal na trabaho. Talaan, listahan ng mga pangalan o impormasyon na maayos na iniligay sa isang dokumento o papel. Namutla, pagiging maputla ng muka, karaniwang dahil sa takot, pagkabigla o pagkakasakit. Nagkamungkahi, pagbibigay ng suggestion o ideya para sa isang aksyon o plano. Pag-aalala, damdamin ng pagkabalisa o takot sa isang sitwasyon o posibilidad. Talingaga, metaphorical o simbolikong payag na madalas may malalim na kahulugan na alampas sa literal na pagpapakahulugan. Kabanata 48, ang Talinaga. Dumating si Ibarra sa bahay ni Kapitan Tiago upang dalawin si Maria Clara at ibalita na siya ay tinanggal na sa pagiging eskumulgado. Pinakita niya ang sulat na nagpapatunay nito kay Tia Isabel, na labis na natuwa para kay Ibarra. Ngunit sa pagpunta ni Ibarra sa balkon, nakita niya sina Maria Clara at Linares na kasama at nag-ayos ng bulaklak. Nagulat si Linares samantalang namutla naman si Maria Clara. Pagkatapos sabihin ni Ibarra ang dahilan ng kanya pagdalaw, makikita ang lungkot sa mukha ni Maria Clara, kaya agad na nagpaalam si Ibarra at nagsasabing babalik na lamang siya bukas. Habang naglalakad, dumaan si Ibarra sa pinapagawang paralan at sinabihan ang mga tao na wala na silang dapat ipangamba dahil tinanggap na siya muli ng simbahan. Sinabi ni Nol Juan na hindi naman mahalaga sa kanilang ekskomunikasyon ni Ibarra dahil lahat sila eskomulgado rin. Nakita ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato at mukhang may nais itong sabihin sa kanya. Inutusan niya si Nol Juan na ibigay sa kanya ang talaan ng mga obrero. Nagmungkahi si Elias na mamangka sila ni Ibarra sa lawa upang mapag-usapan ng isang mahalagang bagay. Dumating si Nol Juan na may daladalang listahan ngunit wala roon ang pangalan ni Elias. Talagang pangyayari, dumalaw si Ibarra kay Maria Clara upang ibalita na siya ay tinanggal na sa pagiging eskomulgado. Ngunit nagkaroon ng masalimuot na damdamin nang makita niyang magkasama sina Maria Clara at Linares sa balkon habang nag-aayos ng mga bulaklak. Ang eksena ay nagdulot ng pag-aalala at kalungkutan kay Ibarra. Habang naglalakad si Ibarra patungo sa ipinapagawang paralan, ibinahagi niya sa mga obrero, lalo na kay Nol Juan, na wala na silang dapat ikabahala dahil siya ay muling tinanggap ng simbahan. Ipinahayag naman ni Nol Juan na ang pagiging eskomulgado ni Ibarra ay hindi mahalaga sa kanila dahil lahat sila ay tinuturing ding mga eskomulgado. Nakita ni Ibarra si Elias na nagkakarga ng bato at napansin niyang may nais itong sabihin. Dahil dito, nagmungkahi si Elias na mag-usap sila habang namamangka sa lawa, na tinanggap naman ni Ibarra. Pagdating ni Nol Juan, dalang listahan ng mga obrero, napansin ni Ibarra na wala ang pangalan ni Elias sa talaan. Mga aral. Ang kabanatang ito ay nagpapagitan ng komplikasyon ng mga relasyon at damdamin, lalo na kapag may iba't ibang interes na naglalaban, tulad ng sa pagitan ni Ibarra, Maria Clara at Linares. Ipinakita dito ang kahalagahan ng komunikasyon at tamang pagpapahayag ng damdamin upang maiwasan ang hindi pagkakaintindi at maling akala. Ang pagiging bukas ni Ibarra sa pag-uusap at pag-uunawa sa mga tao tulad ng kanyang pagkikipag-usap kay Elias ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkikinig sa opinyon at hinain ng iba. Ang pagkakaroon ng masalimuot na damdamin ni Maria Clara ay nagpapakita ng epekto ng mga sitwasyong nakakasakit o nagiging sanhi ng pagkalito sa ating mga desisyon at pagkilos. Ang kabanatang ito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pagpapatawad at pagtanggap, hindi lamang mula sa simbahan kundi pati na rin mula sa mga tao sa paligid upang magpatuloy sa mas maayos na buhay.
The end.